dito sa battle of narratives between Team Kadiliman and Team Kasamaan, hindi ba nadadilute yung legitimate issues? Kasi nagagamit nila for propaganda purposes eh. Ito, example, no? Pag kinikriticize ko yung mga Duterte at binabanggit ko yung mga kongresista, pati administration na bumabanat sa kanila, talking about good governance, syempre binabalik ko yung kanilang hypocrisy. Pero by mentioning their hypocrisy, hindi ko naman sinasabi na kumakampi ako sa mga Duterte. Sobrang labo nun, di ba? So kaya minsan malilito yung mga trolls at mga supporters na nanonood. Akala ko ba kakampi ka namin? Pero dito ba, ano bang nakikita nyo doon sa mga observations online? Mukha bang merong isang nananaig na naratibo at nadadilute yung pinaka-importanting mensahe? Siguro dahil very pinakasariwa itong impunity, halimbawa nitong budget, ay mas talaga nakaka-harness siya ng galit, ng sama ng loob, ng disenchantment. Dahil very real kasi ngayon immediate no? Yun yung nangyayari. Kaya nga legitimate naman yung issue na yan At dapat talagang tutulan at dapat talagang ang mga dagdag ko lang ay siguro may mga iba pang mga kontrabida na medyo hindi nasasama dyan sa blame na yan. Yun lang naman yung unang gusto ko idagdag. Na halimbawa, bakit hindi nasasama yung Senado? Eh di ba kasama sila sa BICAM? At ang balita ko, marami rin silang pinasok ng mga port. Marami rin silang pinasok ng mga... 5B lang naman yung siningit nila sa AKAP? 5B lang naman? Oh, Ba at naman saka kayo? yung sa math kasi, minsan akala natin yung absolute value. Mas malaki yung siningit ng House. Pero pag dinivide mo yun, 24 lang yung senators mas marami yung congressman. So pag dinivide mo yun, mas malaki per head yung nakukuha ng mga senador. Pag in-adjust mo yung mga dinagdag. Kaya yun lang, yun yung una. No? Ikalawa ay huwag lang kalimutan, dahil nga, kaya nga binanggit ko yung RevCov kanina, ay may gumagamit sabi na abogado din, ko mag-exit na daw ako kasi may nagdi-discuss na ng RevGov eh. may gumagamit ng RevGov na parang siya yung third alternative. No? Na dapat katarantaduhan. Pumasok tayo sa ouster. At dahil ouster, ang alternative sa ouster ay RevCov. Yun yung logical na ugnayan nun no? na napupuntahan. Kaya, syempre, yung mga Duterte na on their own ay hindi nila kaya magbuo ng offensive on their own. Dahil very tainted din sila di ba? More so than others, lalo na mass murderer sila at traitor pa sa ating soberenya, ay walang nangyari sa kanilang maysug Walang nangyari doon sa kanilang mga maysug kay O.J. Rally. So, hindi ako nagugulat na sila ay sasakay dito. Kaya ang kwan ko lang naman, ayoko silang pasakayin doon sa mga lehitimong criticism dito sa lehitimong issue na ito. Pero may iwasan ba yon? Hindi naman maiwasan na sumakay sila May iwasan. Dahil alam mo naman kung sino sila No? Kaya, I don't think so, Senator. Pwedeng hindi lahat ay ma-expose mo. Pero yung mga hiding in plain sight, no? Lalo na yung mga nagtutulak ng RevGov na backup nila, pwede mong ikwan yan. Pwede mo siyang expose, no? Kaya yun lang naman yung aking sinasabi na wag silang pasakayin dun sa parang mga defensive ka, Senator. Parang nagpapaliwanag ka sa presinto ngayon. Medyo. Oo nga. Tapos parang yung investigador o yung desk officer si Prof. Shelo. At parang ganun yung dating. Sabi nga ni Congressman Barbers, labas mo yung tapang mo. Parang nawala. Pag si Shelo ang kaharap, hindi ako ganun katapang. Actually, alam mo, kuko yung kinakaharap ko. Kuko. Actually, nangyayari din naman dyan. Di pa makamubon sa kuko. Paano si Shelo naglabas ng posisyon laban sa impeachment? Naglabas siya ng posisyon laban doon sa kasalanan ng nakaraang gobyerno. Yung iba, umiiwas doon. Sila yung pinapatamaan ko. Hindi, ang problema, dapat kasi hindi nagkakalimutan
lahat ng issue na to ay importante. So tama yung sinasabi ni Sen Edu, mas nagkataon lang na ngayon kasi tutok na tutok sa budget, so mukhang mas mainit itong usapin na to. Pero ang importante sa atin ay hindi nakakalimutan na panagutin yung mga iba pang kasalanan. Kaya ako, kapag nananawagan ng impeachment, sorry ang tinitira ko pa rin dyan si Speaker Romualdez. Kasi nakuha na niya lahat ng pork niya. Mga congressman na to, nakuha niyo na lahat ng pork niya, lahat ng siningit niya. Tapos tulog na kayo sa pansitan. Gawin niyo yung mga trabaho niyo nang naayon sa konstitusyon, diba? So balik pa rin, hindi na yan kasalanan ni Sara kasi na-commit na niya lahat ng crimes niya. Hindi na yan kasalanan ni dating Pangulong Duterte. Nalatag na yan lahat eh. Sino ba magpapakilo sa baso? Sino magpaparamdam? Sino magpapagalaw sa baso? Si Romualdez na yan. Si Marcos na yan. Prof, baka nakita mo ba yung interview ni Bongbong Marcos? Yung sabi niya, agree siya sa sinabi ni JPE tungkol dun sa INC rally. Madami akong nakikitang interview ng Pangulo na nababother ako. Hindi, tapos nasa likod niya si Ferdinand Martin Romualdez, hindi maipinta yung muka. Nakita mo ba yun? Oo. Marami ako na nakikitang interview ng Pangulo na kahit ako hindi ko maipinta yung mukha ko. Diba, na isang araw, sabi niya, the budget is suboptimal. Sex education. May mga nabasa siyang text na wala naman sa text ng bill. Mahirap. Baka ginugutom sa Malacanang yung presidente kasi kung ano-ano yung mga nai-imagine niya. Tapos medyo bumabagal yung processing. Actually, binasa ko nga yung Senate bill tungkol dun sa comprehensive sex education kasi nakita ko nanggagaliiti yung Pangulo eh. Baka naman tanga lang ako pero hindi ko nakita rin yung yung sinasabing words. Mga sasabi niya, diba? Hindi ko nakita, seryoso. Pero baka naman kailangan kong basahin ulit. Pero Prisca, matindi yung sinabi ni Assassin. Baka yung processing may problema. I mean, may mga nababasa siyang text na hindi nag-exist. Baka yung processing. Kinakabahan ako kasi nakasalalay yung 113 million Philippine welfare ng mga tao sa presidente na nakakabasa ng mga text na hindi nag-e-exist. Na yung budget ay isang taong tinatrabaho pero na-realize niya na suboptimal lang to after niya pirmahan. Thank you, one level. Sorry. Prof. Shelo, when everything is said and done, isa lang ang gusto ko wag mong kalimutan I treated you well. Okay? Kinakabahan ako pag ako nabiktima eh. May basahan naman, may ebidensya naman yung sinasabi. Basta mabait ako sa'yo, Prof. Shelo. Bopis na nga yung puso mo, yung katawan ko, gagawin pang... Gusto ko, Prof, kompleto yung kuko ko, baka naman makabunutin mo eh. Kulang sa gagawin pang sisig. Ano naman yung tsura natin yan? Bopis na nga yung puso mo, gagawin ka pang sisig. Parang gusto sabihin ni Prof. Shelo, kulang sa Nutriban yung Pangulo eh. Diba? Parang ganun. Natin i-redirect yung baka kasama siya sa 1/3 ng mga Ay kung sinasabi, 1/3 ng population natin stunted, diba? Tapos yun na yung workforce natin. At kahit na middle at upper class, may mga stunted sa data, ha? Yun lang, titigil na ako dun. Pero nga, going back to sa sinasabi ni Sen Edu, I don't think mapipigilan mo, Senator, yung mga, kunwari DDS na sumakay dun sa issue ng budget. Kasi precisely naghahanap sila ng bala. I think it's a matter of explaining to the larger constituency na itong mga hinayupak na ito, sumasakay lang sa issue to, hindi ito mga talaga advocates for good governance. Bakit kanyo? 6 na taon yung Pangulo nila bakit hindi sila nag-ingay sa budget? Bakit ganun ba ka-perpekto yung mga budget na ipinasa sa ilalim ni Duterte? Hindi sila pwede maging instant advocates for good governance. Yun ang kanina rin sa klase, sa journalism, sabi ko, dapat pag nag-report tayo about these things, nandun laging konteksto. Na hindi ito mga santo na all of a sudden na-realize nila, ay gusto namin i-promote yung good governance. Bigla sila naging high and mighty pagdating sa budget. Yun naman sa akin. Dapat pinapaliwanag lagi yun. Pero sangayon naman ako ron. Sangayon naman ako ron, Christian. Sinasabi ko lang ay wag mo silang payagang sumakay ng sa pamamagitan ng pagsama sa kanila, halimbawa sa mga organisasyon, koalisyon, at mga pagkilos. Ibang usapin yung hindi mo sila kasama. No? Ibang usapin yung sasakyan ka sa pagsama mismo sa'yo.
May ganun na ba? So, sorry. Yun lang sinasabi ko na hiding in plain sight. Sorry, innocent question. May mga ganun na ba? Wala naman May ako mga sinasabing infiltrator. ganon. Sinasabi ko lang, gagawin nila yun. No, susubukin nilang Tingin gawin. ko, Yung pagsakay, madaling i-reject yun eh. Pero yung tahimik, dahan-dahan, papasukin ka, yun yung tingin ko kaya namang pigilan. Kailangan maglagay tayo ng distinction. I-distinguish siguro natin yung mga leader ng panahon ni Duterte na alam na mali yung ginagawa pero tinolerate. No? So, dapat sila ay maging accountable din. So, alam natin na nagbabagong tono. Yung mga binabanggit ni Sen Edu. But at the same time, meron din tayong mga kababayan na maaaring dun sila bumibilang, kumukulay. Pero maaaring objective na rin naman sa pag-aanalisa ng mga issue na to. Kasi wala tayong ipapanalo kung masyado tayong magiging purist eh. Di ba sa pagsusulong ng mga policy, strategic policies, at mga reforma, kailangan natin yung mas nakakaraming bilang. So kung marami yung nagkakaisa, maraming boses tayong nadidinig tungkol dito sa usapin ng budget, ay mas maigi yun. Mas nagkakaroon tayo ng reaksyon na nakukuha sa Malacanang. Diba? But at the same time, pagdating sa impeachment, yung mga kababayan natin na natatauhan naman at nananawagan ng hustisya at katarungan mula sa mga krimen ng panahon ng mga Duterte ay okay lang din yun, may pagkaisahan. Pero hindi natin kalilimutan yung mga nag-commit ng krimen kasama ng mga Marcoses at mga Dutertes, diba? Tama. Sangayon ako sa sinasabi ni distinction. Sangayon ako sa sinasabi ni... Ayaw mong mawalan ng kuko, ha? Sangayon ako sa sinasabi ni Shelo dahil ayaw ko maging bopis at saka... At masabihan na may pagkukulang, ha? Oo. Pero, ayun nga, tama yung ganung pagde-delineate. Dahil at a certain point, 93% ng ating populasyon sinusuportahan si Digong. Diba? 93%. Hindi ibig sabihin na isusumpa mo yung 93% na yun. Pero nakikita rin natin na bumababa na yung mga Duterte. Diba? May 74% ng naniniwala na dapat talagang papasukin yung ICC para parasahan itong mga Duterte. No? May mga ganun kaya. Ibig sabihin, nagbabago na yung ihip ng hangin. Nagbabago na rin yung mga nabudol. So may character development. Meron kang halimbawa mga senador na nagsalita sa United Nations depending Tokhang. Tapos as late as 2021 ay gusto pang ibalik yung Tokhang. Tapos ngayon ay nananahimik dahil bahagi siya ng administrasyon. Diba? Sino ba yan? Enumerate mo na. Mga senador. Meron bang letter C? Posible. Meron bang letter A? Posible. No? Meron bang letter Y? Yes. Yan yung hindi meron natin din bang letter papayagan. E? Yan yung hindi natin papayagan na sumakay. Diba? Yung isa na nag-aral pa naman sa isang prestigious school sa Netherlands, no, na dinedepensahan itong EJK at saka Tokhang. Yan ay dapat talaga singilin yung mga lintik na yan, no? Yung mga ganyan ba? No, pwede tayong gumawa ng listahan yan mga yan. Hindi dapat patawarin, no? Ibang usapin yung mga 93% ng populasyon na ngayon ay nakikita, teka, nabudol kami. Teka, ay tutol na kami dyan, bagaman binabanata namin yung impunity ng kasalukuyang gobyerno. No, yan, okay, walang problema dyan.